Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Hindi ko na pala kailangan pang mag-alala. Salamat Master, sa susunod titignan ko na ng mabuti ang saklaw bago ko ito gagamitin. Bago ko subukan ang kasanayan sa pagtatangkang espada ni Karen, dapat ko bang suriin ang mga bagong kasanayan na aking nakuha? Tonano's Alarm Clock God Passive Active. Dahil sa malalim na pagtulog ni Tonanos, sabi nga nila, siya'y lumikha ng kanyang sariling eksklusibong alarm clock. Lahat ng makarinig ng alarm clock ni Tonanos, maliban kay Tonanos, ay mamamatay. Passive, ang dami ng stats na nakukuha sa pamamagitan ng narcolepsy ni Tonanos ay magiging kalahati. Kapag isinagawa ang narcolepsy, maaari mong itakda ang oras at magigising ang iyong karakter sa napiling oras. Maaari lamang itakda ang oras pagkatapos ng hindi kukulangin sa 10 na oras sa laro. Kapag mataas ang iyong antas, ang minimum na oras ay babawasan. Aktibong epekto, mag-activate ito matapos maubos ang 10,000 DP. Ang mga nasa loob ng 100 metro mula sa tagagamit ay mamamatay. Kapag may malaking pagkakaiba sa antas, maaaring mag-resist ang kalaban. Gayunpaman, ang epekto ay mababawasan sa mga boss na halimaw. Cooldown, 5 na oras sa laro. Ito na ang isang kasanayan na maaaring pigilan ang narcolepsy skill. Bukod dito, may passive at active na epekto ito. At ang active na effect ay napaka-OP. Tonanos dreams always become reality. Effect, kapag ito ay na-activate, maglalaro ng isang random na panaginip. Bawat panaginip ay may sariling buff. Panaginip ng pagyaman sa loob ng 30 minuto. Ang drop rate ng lahat ng items at halaga ng ginto ay magiging doblado. Panaginip ng mabilisang paglago, sa loob ng 30 minuto, ang experience points ay magiging doblado. Survival of the fittest, sa loob ng 30 minuto, ang lahat ng pinsala ay magiging doblado, may cooldown na 2 oras. Isang buff skill, bagaman ito'y random, ang anumang buff ay maganda, maliban na lang kung naghahunt ako ng mga boss, magiging maganda ang panaginip ng pagyaman o panaginip ng mabilisang paglago. Gayunpaman, ang mga buffs na ito ay nilikha para sa paghahunt ko, kaya't ibig sabihin, kinakailangan kong mag-level up. Ito'y nangangahulugang kailangan kong tapusin ang trace quest din. Kung makakahanap ako ng bagong trace, makakakuha ako ng isa pang authority, kaya't hayaan na lang natin iyon ang pagtuunan ng ating pag-iisip. Find Tonanos Disciple, continue, rank S description. Sinasabi na may mga alagad ang mga Diyos na nagtatrabaho sa lupa. Si Tonanos ay may alagad din. Bagamat wala siyang sariling inaanak, nagayos siya ng lahat para sa kanyang magiging inaanak sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang alagad. Iniwan ng alagad ang mga bakas nito sa paligid ng kontinente. Mangyaring hanapin ang mga bakas na iyon at hanapin ang alagad. Para sa isang God rank title na eksklusibong quest, may epekto ito sa buong kontinente. Natapos na ang unang bakas. Sa nakaraan, tinanggap ng alagad ni Tonanos ang orakulo ni Tonanos at matapos niyang patahimikin ang hari ng mga demonyo, isinara niya ang oras sa kabisera ng kaharian ng Phil-Laos. Subalit dahil sa paglipas ng maraming panahon, natuklasan ng hari ng Phil-Laos ang oras. Nang ang imperyo ng Karen ay sumisira sa kaharian, upang iligtas ang trono, ginamit ng hari ang oras at ginawang mga demonyo ang lahat ng mamamayan pati na rin ang kanyang sarili, kasama ang pari na pinili ng alagad. Dapat tibagin ang huling hari ng Phil-Laos at kuhanin ang oras kung saan nakakandado ang kaluluwa ng hari ng mga demonyo. Ang quest na ito ay walang limitasyon, kaya't linisin ito bago matapos ang quest. Third trace, unlock level 150. Fourth trace, unlock level 200. 5 trace, unlock at level 300, 6 na trace, unlock at level 400. No time limit, kapag ang bakas ay napunta sa ibang kamay, ito'y ituturing na tagumpay. Premyo, sa bawat paghahanap ng bakas, maaaring pumili ng God Authority Skill at God Relic, subalit, kapag nabigo, bababa ka sa antas na isa. Ang quest na ito ay walang time limit, kaya't kailangan ko lang itong tapusin bago mo maabot ang antas na 150, tama. Sa tingin ko, ilan sa kanila ay nagsulat na ang mga halimaw sa kaharian ay para lumakas. Narating ko na ang antas na 100 at lumitaw ang quest kaya't sila ay naging mas malakas. Ang ibig sabihin lang nito, ito'y maganda, maaari kong taasan ang aking antas dito at maaari kong tapusin ang misyon kapag malapit na ang aking antas.
Mr. Karen, susubukan ko ang iyong kasanayan sa paggamit ng espada mamaya, hehe. Marami nang naubos na MP bottle ang bida dahil sa paggamit ng matinding mga kasanayan. Lucifer, itong gagong ito, nawawala ka pagkatapos gawin ang mga ganito. Akala mo ba madali lang ako sa iyo? Ito ang pagkakataon na maaaring ako ay kilalanin ng aking ama, Secretary Gu. Yes, alamin ang kinaroroonan ni Lucifer ngayon. Sa Temple of Thananos, kaya dumating ka na. Salamat sa pagpapakita mo ng iyong presensya. The Saintess of Thananos, ito ang Pope ng Thananos. Okay lang, ito ang tungkulin ko bilang isang saintess. Sa gayon, hihiling ako ng isang bagay mula sa iyo. Ano man ang iyong nais, ito'y aking gagawin. Kailangan mong pumunta sa Karen Empire, Mayroong isang bagay na kailangan kong matanggap mula sa emperador. Ito ay isang napakahalagang bagay sa aming relihiyon at lalo na sa aming Panginoon, bagaman walang halaga ito ngayon dahil hindi ito magamit. Kapag ito ay pumasok sa Pantheon, ito'y magbubukas ng kanyang tunay na kapangyarihan. Deliver ang The Relic of Thananos, Level A info, kunin ang item ng Thananos mula sa Karen Empire. Restriction, Saintess ng Thananos, gantimpala, isang kasanayan kaugnay sa klase, walang oras na limit. Ito'y tila hindi magiging mahirap, okay, magtiwala ka lang sa akin. Sa wakas, magkakaroon na tayo ng isang banal na bagay dito. Nakakagulat na madali lang pala para sa emperador ang aiabot ang banal na bagay, ngunit kailangan pa rin nating buksan ang selyo. Hindi ko siguradong magagawa ito ng maayos ni Lebius. Ang sakit ng ulo ko. 7 ng araw matapos ang kompetisyon sa pakikipaglaban ng imperyo. At nag-level up na si Ashura hanggang sa 148 kung saan sa wakas tapos na. Pwede ba tayong pumasok sa loob ng kastilyo? Tapos gagamitin ko ang Karen Swordsmanship galing sa pagiging wizard ay nagpalit ito sa pagiging hunter. Tara na pupunta tayo ngayon. Hahaha, hello my god. Sa tingin ko, dahil maayos ka, ibig sabihin nakatakas ka ng maayos sa sinaunang kastilyo, hahaha. Ang boses na ito, ang apostol, magandang makita ka. Haha, hindi ba't ang cute na apostol, Lebius, masaya rin kitang makita. Hey, ito'y live na transmission, di ba? Nakuha na kita ngayon. Hahaha, sige, hayaan mo akong diretsuhin ang paliwanag ng misyon. Sa pagkakataong ito, hindi ito magiging madali tulad ng kopya ng mga wyverns. Ibig mong sabihin mahirap ito, syempre, ang Apostol Lebius ay kasama mo para sa isang dahilan, Diyos ko. Ang hari ng kaharian ng Philaos ay kilala sa pagiging mapagkumbaba at malakas, ganoon siya noong sinelyohan ko ang kaluluwa ng hari ng mga demonyo, ngunit ang anak ng hari. Kaya't ang hari na nagpabagsak sa kaharian ay iba, siya ay nakakadiri at palaging inggit sa kanyang ama. Siya, ang prinsipe na inggit sa kanyang ama, sa huli pumatay sa kanya at kinuha ang trono. Noong siya ay naging hari, iyon ang sandali kung kailan bumagsak ang kaharian ng Philaos. Ngunit sa oras na iyon, ang kaharian ng Karen ay naging isang imperyo at nagsimula ngang magdeklara ng digmaan laban sa kanyang kalapit na bansa. Ayaw ng hari ng Philaos na mawala ang kanyang kapangyarihan, kaya't tinanggihan niyang sumuko. Ang resulta ay halata, ang Emperador Karen ng imperyo ng Karen ay isang walang awang tao. Nang ang imperyo ng Karen ay pumasok sa kastilyo ng hari, doon niya napagtanto kung gaano kahalaga ang sitwasyon at natagpuan ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo na aking isinelyo. Ang hanggal na hari ay gumawa ng kahilingan gamit ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo, ang kanyang kahilingan na ang kanyang kaharian ay hindi kailanman bumagsak. Kaya't ang pangalan ng kahariang ito ay tinatawag na kaharian na hindi kailanman bumagsak. Tama, ito ang kaharian na iniwan ng emperador ng imperyo ng Karen at nagtungo sa ibang kaharian matapos niyang makita na ang hari ay patuloy na bumabalik kahit na ilang beses siyang pinatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila naaksyonan ang kastilyong ito. Ang hari ng pook na ito ay ganitong klaseng nilalang. Kinikilala siyang hindi maaaring patayin kahit ng emperador at kayang kontrolin ang enerhiya ng hari ng mga demonyo. Nauunawaan mo na ba kung gaano kahirap ang kalaban na ito? Kaya't dinala kita kasama si Apostol Lebius. Kung siya ang makapangyarihang saserdote ng Thananos, dapat niyang magtagumpay sa pagselyo ng hindi mamamatayang kapangyarihan. Ang sinabi mo ay tama, kung gayon, mas malakas ito kaysa sa kopya ng mga wyverns. Ang kanyang lakas ay sobra-sobrang malakas na wala ng pag-asa ang kopya ng mga wyverns. Bukod dito, ang hari na mas lumakas dahil sa pag-aari ng enerhiya ng hari ng mga demonyo ay hindi na may tao pang kaluluwa. Alam ko na ang ating Diyos ay nag-e-enjoy sa laban, ngunit hindi mo dapat babaan ang iyong guard.
Kahit na isinasaalang-alang ang pagsasanay para sa pagtaas ng kasanayan ng isang Diyos, ito ay lubos na mapanganib, kaya't dumating ako dito upang balaan ka, sana swertehin ka. Makakakuha rin ako ng magandang video dito at may mai-upload na naman ako sa channel ni Mang Kanor Recap. Nakatanggap ka ng isang eksklusibong quest na may God grade na titulo, ang sub-story na Kingdom That Never Fell, at ang God level na eksklusibong title quest ay nakakonekta na, ang Hunting Ground, ang kastilyo ng Kingdom That Never Fell, ay naging isang story dungeon, lahat ng mga user na hindi pa binibigyan ng pahintulot ay matatanggal. Sa kwento ng Kingdom That Never Fell, may espesyal na benepisyo na ibinibigay dahil ikaw ang unang nag-umpisa ng quest na ito. Ang experience points at rate ng pagbagsak ng items ay tataas ng 1.5 na beses sa story dungeon. Sub-story, ito ba'y isang kwento kaugnay sa quest? Kapag ginawa ko ang quest, ang hunting ground na ito, ang kastilyo mismo, ay mawawala. Ito ang ibig sabihin na ang isang God-level title quest ay magdudulot ng epekto sa buong kontinente. Isang intruder, paano siya nakarating ng ganito kalayo? Magtipon ng mga tropa. Strike critical strike, ang kalaban ay naapektuhan ng status abnormality at magiging walang malay ng 10 segundo. Wow, handa na ulit sa pag-atake ang ating bida. Subalit nagsisiatrasan ang mga kalaban dahil natatakot sila sa kapangyarihan ng ating bida. Ginamit ni Yunsang ang skill na Penetrate, Psychokinesis Floating Domain, seryosong hindi nagtatapos, hindi ako sigurado kung gagana ito. Levius yes bilang hunter ay nagpalit ang bida sa isang mage, sabay nagpakawala ng gravity meteor. Wow, at tuwang-tuwa si Levius sa nagawa ng kanyang master. At makikita natin sa paglusob ni Yunsang malaki ang naging pinsala sa kastilyo ng hari. Sobrang nawasak talaga ito dahil sa bago mga kasanayan ng ating bida. Hari ko, pasensya na po, pupunta ako para alisin ang asong masama ng imperyong iyon. May nanghihimasok ba? Sa wakas, oras na ng paghihintay ko para sa iyo. Natatakot na ang mga alagad ng hari, kay Yunsang, na kahit sa pagtatangkang tumakas ay hindi rin nila magawa. Kaya't sinugod na lang nila ito ng sabay-sabay dahil plano nilang papagurin nila ang bida. Moonsword Falling Slash. Ang lugar na iyon, tinamaan ng diretsyo ng meteor ngunit maayos pa rin. Andito na ang nanghihimasok, tao rin siya, dapat siya ay pagod na ngayon dahil ginamit niya lahat ng malalakas na kakayahan, kaya na natin siyang talunin. Ako ay isang hangal dahil sa paghingi ko pa ng tulong sa kanya, salamat sa kanya, wala akong oras para magpahinga. Soldiers, atras. Wala pa rin kayong pakinabang kahit makisali kayo. Ako si Mirando, ang commander ng Night Order ng Kaharian ng Philaos. Hindi na ako magtatagal at manonood sa tiranya ng masamang imperyo, demonyo ka na nagtatago sa balat ng tupa. Naging demonyo na siya ngunit iniisip pa rin niyang tao siya. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na demonyo. Ang kagustuhan ng isang mandirigmang may di matitinag na katawan. Ginagawa niya ito habang nilalabas ang kanyang mga kalamnan, alam niyang paano makipaglaban.
Ang matapat na malaking sundalo ay natalo na ng bida at naiiyak ito, tinawag niya ang kanyang hari. At gulat na gulat ang mga ito at nagsisitakbuhan na silang lahat. Pwedeng kong kunin ang armas ng mga halimaw at gamitin ito pero nawawala ito kapag sila'y namamatay, ano nga naman sayang. Mas matagal ito kaysa iniisip ko. Ganun nga ba? Ang mababang lingkod na ito ay tunay na naantig, sobrang marangal para sa alipin ng Thananos, sobrang malupit at walang puso. Habang ang bida ay hindi maganda ang muka dahil sa ginawa ni Levies kanina. Habang palalim ng palalim sila sa kastilyo ay pabigat ng pabigat ang atmosphere. At nakarating na sila sa masamang hari, isang boss na may kapangyarihan ng hari ng mga demonyo at isang immortality. Di ba sabi mo kayang pigilan ang pagiging immortal nito? Yes, kaya ko itong maesil. Wow, mas mataas siya kay Mirando, mga 4 na metro ang taas. Kung ikukumpara naman sa clone ng Wyverns, mas maliit ito kaya't mas mabilis siyang makakagalaw. Ginamit ko na ang lahat ng bonus ng Belt of Dreams at medyo mabigat ang mag-atake agad. Una, dapat kong suriin ang sitwasyon. Sa kabila ng pag-iisip ng bida, habang si Levios ay parang sira naman na sinabi walang makakalaban sa kamatayan, sa pamamagitan ng kanyang mga kamay ay maibibigay ang walang hanggang pahinga, at lahat ay magag-alak sa kanyang tawag na selyado na ba ang kanyang pagiging immortal, kaya ay una na sumugod ang bida, nagulat na lang ang bida, dahil bigla na lang itong lumuhod sa harap niya, na umiiyak na sana patayin na siya nito. Kaya't matagal ka nang naninirahan dito dahil sa kapangyarihan ng hari ng mga demonyo, ngunit ngayon ay pinagsisisihan mo na. Oo, tama yon. Sa unang pagkakataon, nararamdaman kong matagumpay nang mamatay ang emperador, ngunit ngayon ay nabubuhay ako sa sakit, kaya pakiusap, patayin mo ako. Narinig ko kasi na malakas siya kaya ini-expect ko to, pero nabigo ako, mukhang malakas nga siya. Wow, inaasahan nga ng guro, kahit bago pa lang magsimula ang laban, alam na ng iyong mga kalaban ang iyong kahalagahan at takot na naghahanap ng kamatayan, asahan mo nga rin ang tunay na pagtulog at kamatayan, iyon ang tunay na ikaw. Naghahanda na ang bida para tapusin ang hari at natigilan na lang ito, sa kadahilanan ay may biglang lumabas na notifications. At 3 beses na lumabas na sinasabihan ang bida na ang itlog na may kaharian ng legend na natutulog sa loob ng iyong inventory ay umaasang ilalabas mo ito. At hindi alam ng bida kung ano ang nangyayari. At bigla na lang itong lumabas ang itlog sa kanyang inventory ng kusa. Sa isang desperadong pakikipaglaban, pansamantalang kinopya ng itlog na legendary ang iyong mahika ng telekinesis, nais nitong maabsorb ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo. Papayagan mo ba ito? Na hanggang ngayon pati si Levios ay walang ka-idea sa mga nangyayari. Sa pag-absorb ng bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo, ang itlog na legendary ay mapipisa, oo o hindi. Gusto mong maabsorb ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo. Humihingi ba ito ng pabor o tumetango? Sa tingin ko, wala itong kinalaman sa aking misyon. Kailangan ba nating ibalik ang kapangyarihan ng hari ng mga demonyo? Pasensya na, wala namang nabanggit tungkol doon. Kung gayon, pwede ko siyang payagan na kainin ito, di ba? Sa tingin ko kahit ito'y mapisa, hindi ito magtatangkang umatake sa iyo, guro. Binibigay ko ang pahintulot, ang hari ng Phillaos ay hindi na nais magkaroon ng bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo. Ang hari ng Phillaos ay wala ng balak makipaglaban, ayon sa itlog na legendary, ito'y aabsorb ng bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo. Ngayon maaari na akong mamatay. Tumaas ang ranggo. Ang maalamat na itlog ay napisa, oh, ang cute. Ako ay muling nabuhay. Guro, narinig mo ba yon? Nagsalita siya. At tuwang-tuwa din ang kakapisa na itlog na siya ay nakakapagsalita din. At tuwang-tuwa naman sa pagsang-ayon si Levios nito. Habang ang ating bida ay nakyukyutan sa kapipisa na itlog. Ang iyong ranggo ba ay isang legendary, isang ranggo na mas mataas kaysa sa swordsmanship at gravity meteor ni Karen. Bukod doon, inabsorb mo ang ka-immortalan ng hari ng mga demonyo, ang bahagi ng kaluluwa ng hari ng mga demonyo, at kahit na kinopya mo pa ang aking telekinesis. Ganun ako ka-charming. Legendary rank ay tumutukoy sa kanyang kagandahan. Impormasyon ng alagang hayop, pangalan, pwedeng mo itong tawagin kahit ano.
Rango, Legendary, uri ng paglago, pinakamataas na rango, Demigod tier, antas, hindi pa lubos na lumalaki, stats, hindi pa lubos na lumalaki, skill, Soul Gluttony level 1, skill copy level 1, telekinesis magic level 1, Demon King fragment 1/3 level, immortality level 1, espesyal na tala, dahil ito ay isang itlog na nabili sa DP store at nabubuksan mula sa DP na naglalaman ng kapangyarihan ni Tonanos, mas malakas ito kaysa sa normal na alagang hayop. Isang demigod na lumalagong rango, demigod rank, ay isang espesyal na rango na maaaring makuha sa pamamagitan ng isang god rank na hindi maaaring makuha sa ibang paraan. Sa ibang salita, kung hindi ito isang god rank, ito ay isang rango na hindi maaaring makuha. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください